Salamat sa Ginoo, no? Tanan nga kadayawan para lang sa Dios kag nga salamat man mga kuturano sa mainit nga pag-welcome kag bisan pa man diri mga kuturan sa lugar sang Sagay, no? But first mga kuturano, before anything else, hindi naton pagkalimtan mga kuturan nga pasalamatan kag dayawon. Ang pinakasentro mga kuturan sa sini nga pagtililipon hindi ang pastors, hindi ang mga preacher, hindi mga kuturan ang mga katawhan o kunang mga buluhaton nga atong ginahimo, kundi ang Dios nga aton ginalagaran. That is why, mga kuturan, the reason why, hallelujah, nagkari kita siningapon, bisan kapoy kita, mga kuturan, sigyapon, may energy kita because we know nga kung magsimba kita sa Diyos, ang Diyos mag-reveal sa aton. That is why, mga kuturan, nagapasalamat kita sa Diyos, kag bisan pa man siningahapon, sa kagayunan man nga gihatag sang Ginoo, no? To our beloved Bishop, madabog nga salamat sa Ginoo, sa invitation, kag nga sa aton man mga dear pastors, mga senior pastors, palapakan nato ng Ginoo, mga kuturan, sila kabuhi, kag nga bisan pa man sa youth President o si Sir Jean, mga katuran, naging gamit man sang Ginoo. So nagatindog gud karon mga katuran behind this podium. Kag nga I am so thankful and grateful to the Lord for this such privilege because ini mga katuran nga pribilehiyo is my first time, no, nga nangin invited as a speaker sa pagdala mga katuran sa pagpanudlo sang mensahe sang Ginoo. Request everyone, mga katuran, sa sininga tinion nga i-focus naton palihog ang aton mind kag heart kag nga pwede ka mo makatindog palihog. It's because mga turan sininga hapon, hallelujah, ang Diyos magapag-ikstorya sa aton gamit ang iyang mga pulong. So wala na mga turan si Madugay, kadto kita sa aton nga text sa sininga hapon in the book of John chapter 10 verse number 10, common Bible verse to us. The Lord Jesus Christ said in King James version, "The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly." Now, kindly turn your Bible in the book of 2 Corinthians, chapter 4, and reading from the verse number 16 up to verse number 18. "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory." And last verse, "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen." Mga turan, "For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Praise the Lord, and may I request the presence of our beloved Bishop to pray for the blessing for the Word of God. Hallelujah. Dear God, we thank you, Lord, that we could be able to approach your throne this afternoon, Lord, acknowledging, Lord, your presence and your favor, Lord. We're asking right now, Lord God, bless your servant, my son, Lord. Hallelujah. Anoint him, oh God, that he's going to preach your word, Lord, to the young people right now. God, let his mouth be your mouth. Let his mind be your mind, Lord. Influence his heart, oh God, by your Spirit right now. I pray, oh Lord God, for your favor. Hallelujah. Anoint him and use him, oh God, as your mouthpiece to bring your word, oh Lord, exactly and fitted to the need of our children right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Palakpakan naton sa makaysa ang Diyos, mga turan. Madamo gid salamat sa atong Bishop, kag madamo mga salamat sa inyo. Pwede na kamo makalingkod, mga turan, sa sini nga hapon. Praise the Lord. Kag sa makaysa, mga turan, hallelujah. Ang atong nga tema sa sining hapon, nagundi kita mga turan magdugay because I do believe all of us, mga turan, are excited to worship the Lord, mga turan. Hallelujah. Manami, mga turan, sa kabuhi isang isa ka Kristiyano nga always ka, mga turan, excited sa buluhaton sang Diyos. Pero mga katuran, di lamang kita magpabilin nga always excited, but let us be committed, mga katuran, sa pagpatigayon sa buluhaton sang Diyos. Whether mga katuran, may mga kabudlayan, may mga trials sa itong kabuhi, mga katuran, let us set our focus on Jesus. Praise the Lord. And this time, our theme for this youth fellowship, mga katuran, spiritual warfare, don't let the enemy steal your fire. Sa pagkakita ko, mga katuran, kapag kabati sa sining tema kag verse, mga katuran, para sa preaching engagement, syempre, mga katuran, in my mind, hallelujah, kung aton, mga katuran, natawon, medyo broad ni sa kayo nga tupiko.
Kag ini mga katuran kung aton gid itiron, no? Posible mga katuran magalawig kita pero I pray to the Lord mga katuran nga buligan ako kag gaan ako pabor sang Dios nga hindi lamang mga katuran matigayon kundi ang iyagid kabubuton amo siya ang matuman. This mga katuran, this theme no is very timely karon sa aton kapanahunan. Why mga katuran? It is because the Bible says in the book of 2 Timothy chapter 3 reading from the verse number 1 up to verse number 5 that we are now in the last days, no? Kag di lang last days, mga katuran, last days of our dispensation, which is the dispensation of grace. And you know, mga katuran, hallelujah, makita na naton subong pa lang, nga madamo na mga katuran ang nagatalikod sa pag-alagad sa Diyos. Madamo na mga katuran, tao, mga katuran, that at first, mga katuran, they are on fire sa buluhaton sa Diyos. They are always, mga katuran, hallelujah, nagapagamit sa Ginoo, bisan pa man, very active sa buluhaton sa Diyos. But later on, mga katuran, hindi na naton sila nang inkaupod. Nga man, mga katuran, hallelujah, fulfillment, ini sa gisiling, mga katuran, sa pulong sa Diyos, pinagi kay Apostle Paul, that there be, mga katuran, what we call a falling away in the church. Nga magkakatapo, mga katuran, and spiritual warfare, mga katuran, tama ka-importante, nga sa aton kabuhi bilang tao, hindi talang pag-acknowledge, nga may spiritual world, but it has acknowledged, mga katuran, that this spiritual world, there is a spiritual warfare, mga katuran. Hallelujah. Hindi talang pag-ibalon, mga katuran, nga may nag-existar, nga spiritual world, and in that spiritual world, dapat di daton matsindihan, ilabi na subong nga Kristohanon na ta, nga may spiritual warfare, gali, Pastor Justin. Kagini nga warfare, hindi lang basta-basta warfare, mga katuran, hindi ya makita ang aton kaaway. Kagwil in fact, mga katuran, the Bible is saying to us, mga katuran, that this world, mga katuran, even though ang Diyos ang nagtugas sining kalibutan, but God Himself is not, mga katuran, hindi siya ang nagagahom sa sining kalibutan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, mga katuran, Satan is the God of this world. That is why, mga katuran, hindi katingalahan, hallelujah, that even we, as a Christian, nagaka-influensya, pastor, sa mga buluhaton, kaya mga katuran sa kalibutanon. Even mga katuran, I myself, mga katuran, makatestify, hallelujah, sumugod mga katuran sa gitawag kita sa Ginoo. Hallelujah, naga-level up mga katuran ang mga kabudlayan. Ngabi ko sang una mga katuran, amula ning atubangon ko perme. But mga katuran, time comes, asa subong mga katuran, nagabudlay mga katuran. Nga aman, diri naton man sindihan gali, nga amo na ni ang spiritual warfare nga ginatuon. Why mga katuran? Tandaan din naton mga utod. The life of a Christian, mga katuran, is not always victories. It is not always, mga katuran, parties. It is not always enjoyment, fellowship, sinadya, mga katuran, kalipay. Hallelujah, but most of the time, mga katuran, mag-aatubang ka sa mga kabudlayan, disappointments, discouragement, that even, mga katuran, ang mga utod mo sa Ginoo. Mga katuran, hallelujah, mga instrumento nga ikaw, mga katuran, maapektuhan sa pag-alagad mo sa Diyos. Ina, mga katuran, kung ang pagtuo naton na sentro sa tao. Mapiktuhan kung ang pagtuo ta na sentro sa tao. Pero mga katuran, ang Biblia nagasiningid, mga katuran, sa akong ginkot, gaina, i-focus nato ng aton panulo kay Jesus, mga katuran, bangod siya, mga katuran, ang pinamaw tong karason, nga nagapagamit ka, nga nagapangabudlay ka, nga mga katuran, hallelujah, nagatukar ka subong, nga subong nagatudlo ka, mga katuran, bangod ang Diyos ang pinakatinutuyok ang sentro sa sinang mga buta. And if we are not aware, mga katuran, sa sining mga battle, hallelujah, maybe amo na sa kaisa ang nangin rason, kung nga mga katuran, balik-balik sa defeats ang aton kabuhi. Always kini mga katuran, ginambal sa aton servant leader in Cadiz, mga katuran, that kita nga mga Christians, no? Siling sa Bible, mga katuran, Matthew chapter 16, verse number 18, siling ng Lord Jesus Christ, and thou art Peter, and upon this rock, I will build my church, that even the gates of hell, take note, the gates of hell, the power of darkness, mga katuran, cannot prevail against this church of the Lord Jesus Christ. And that church, mga katuran, parte ka sa sinanga church. But why is it, mga katuran, hallelujah, that even though parte kita sa sinanga church, victorious church, mga katuran, hallelujah, mandadaog nga church, but why is it, mga katuran, nga Kristiyano subong, gatubang permis sa mga dalagko nga perdihan, mga katuran. Yung opposite ang natabuhaw. Maybe, mga katuran, mga pamangkot kita, sumugod sa nag-alagad ko sa Ginoo, doon nagdamo pag problema ko. Amen? Amen, mga katuran?
sumugod sa nag-alagad ko sa Diyos, doon nagdamo pag ng problema ko. Daw nagbudlay pag itabi o gani. Tungod kay arang Diyos, mga katuran, hallelujah, mangin maayo na lang ang tanan. Pero ang realidad, gali, mga katuran, hindi. Because mga katuran, nagasiling kita perme sa sininga idiomatic expression that serving God is not like sleeping on a bed of roses. Ang pag-alagad sa Diyos, mga katuran, hallelujah, and any one of us can prove it, mga katuran. Ikaw mismo makaprove sa kagalingon mo. Yung pag-alagad sa Diyos, hindi gitawhay. Hindi, mga katuran, kaayuhan, perme. Hindi, mga katuran, hallelujah, permi lang nalipay, mga katuran, o permi lang kadalagaan. But I can assure to you, mga katuran, according to the Word of God, it doesn't mean nga puno kabudlayan, mga katuran, imposible ang pag-alagad sa Diyos. Hindi, mga katuran, puno sa kabudlayan, apang dalag ko nga kadalagaan na nagahulat. Kung ita magpadayon, mga katuran, sa pag-alagad sa Diyos, it is because God had promised, mga katuran, that He will never leave us, nor forsake us, mga katuran. Palakpakan nato ng Diyos. Katuran, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. And this time, mga katuran, sa atong kingbasa nga key verse, silindira, mga katuran, the thief cometh not, but for to steal. No? Gi-mention, mga katuran, sa sininga verse, ang objectives sa nyawa. May mga objectives man kamo sa pag-alagad sa Diyos. May mga misyon man kita, mga katuran. May mga ginatanaw man kita sa unahan. Amen. No? May mga vision kita, mga katuran. Pero diri sa Biblia, hindi lang gali kita ang may objectives. Bisan, mga katuran, Satan himself and his cohorts, or mga member, mga katuran, ng Satan, may objectives man. Ano ang objectives ang yawa? Major objectives, mga katuran, sa kaaway, silindire, to steal, to kill, and to destroy. Mga katuran, isa-isa, nato na sa bulig, kagabay, sang aton Ginoo. Now, let us put in mind, mga katuran, na sumugod sa nagalagad kita sa Ginoo. Dibato natin si Lord Jesus Christ bilang buhay natin nga Diyos kag manluluwas. Nagtuo kita siya, naginulsol sa atong mga sala, nagpabautismo, mga katuran, asa subong, no? Let us put in mind, thank you, sister. Na sumugod sa kita, mga katuran, nag-alagad sa Ginoo, we engage our life in this kind of battle. Busilingon, mga katuran, hallelujah, maintindihan naton nga sumugod sa nag-alagad kita sa Ginoo, mga katuran, busilingon, willing na kita. Yung magatubang sa sininga mga batol nga aman, mga katuran, in the first place, sining sa aton Ginoo, if any man will come after me, sining nga, mga katuran, may kondisyon, kung may tao nga gusto mag-alagad sa akon, unagit, kag dapat kagit nga himuon, mga katuran, is to deny himself. Deny yourself. Denying, mga katuran, is tama, kabudlay ang pag-deny sa kagalingon, Pastor Jimel. Ngaman, mga katuran, sa aton subong kagalingon, labi ng tao, subong, mga katuran, hindi mo na yung mahambalan ng tao, subong. I-correct mo, mga katuran, saan sakto nga pamaagi, hambalan ka pa, mga katuran, nga ginahilabtan mo kabuhi, kuyaw. My life, my rules. No? My life, ako ang desisyon. Pero, mga katuran, din natin galay matsindihan, nga before we can truly serve the Lord, unagid, dapat natin i-deny ang aton ko galingon. Ang denial, mga katuran, nga ginatawagin nila sa isa ka bes, mga katuran, hallelujah, nga nagdesidar kita nga, Lord, masunod ko sa imo, Ginoo. Lord, bayaan ko na ang akong bisyo, apang ini, mga katuran, isa lifetime commitment, nga gusto mo, mga katuran, mag-alagad sa Diyos. Adlaw-adlaw, nagakapatay kita sa aton kaugalingon, nagakapatay kita sa mga bisyohanan, nagakapatay kita sa sala, nagakapatay kita, mga katuran, sa mga butang, nga nagabutong sa aton, palayo sa presensya kabuluaton sa Diyos. Denying ourselves will cost us everything. It will cost you everything. According inama ko sa preaching, sang aga, dito sa Cadiz, hallelujah, mga katuran, ang pag-alagad sa Diyos will cost you everything. Mga katuran, will cost you more. But not serving the Lord will cost you even more. Ang pag-alagad sa Diyos, may ara kay surrender. Mga katuran, may mga butang ka nga dapat bayaan for the sake nga masunod mo ang kabubuton sa Diyos. Pero mga katuran, kung hindi ka mag-alagad sa Diyos, dalagko pagin nga butang ang madula sa imo. Hindi lang, mga katuran, ang mga butang nga imo, mga katuran, napunta sa sinikalibutan, kundi ang pinaka-presyoso nga bagay nga abo ang aton kalag, mga katuran. Hallelujah. Sing ni Apostle Paul, mga katuran, we do not look at the things, hallelujah, which are sin. Hallelujah. Sa kabuhi sa Kristiyano, mga katuran, hallelujah, kaangay ini.
sa ginatawag naton nga gulong ng palad. Hindi sa tana, kaangay sa gruyda, mga katuran. Kisara ka sa babaw, pero most of the time, hara ka sa dalom. But it doesn't mean nga hara ka sa dalom, pirdi ka. No, mga katuran. Hallelujah, kaangay ini isang isa kabutang. Nga kung sa kalibutan, mga katuran, kung natawon naton, hallelujah, ang pag-surrender, mga katuran, sa mga bagay nga ilang ginatubang kapirdihan, o kung na pag-surrender sa mga opponent nila, kapirdihan, apang sa Diyos, mga katuran, ang pag-surrender, hindi na ya kapirdihan, mga katuran. Ang pag-surrender sa Diyos, kadalagaan na ya, mga katuran. Matutuod nga pagdaog, ang pag-surrender naton sa Diyos. Because God begins, mga katuran, hallelujah, kung ang tao mag-admitar na, nga wala ko gali mahimo kung wala ang Diyos. Kung ang tao mag-admitar na, nga wala sa may kasarang kung wala ang Diyos. Kung kita gyapon ang nagapungko sa aton kabuhi, kung kita gyapon ang nagahari, mga katuran, sa mga butang aton ginahimo, hallelujah, di paano, mga katuran, ang Ginoo mag-angkon sa lugar sa aton kabuhi. Kung kita permi, mga katuran, ang nagapanguna o nagasunod, masunod sa aton, mga katuran, tagsa ka mga desisyon. That is why, mga katuran, denying ourselves, taking up our cross. Ano po silingon sini? Mga katuran, hindi lang mag-deny nga at one time gimbayaan tang bisyo ta, pagkatason balikan naman, hindi lang muna, kundi lifetime commitment, mga katuran, ikaduha, take up your cross daily. Take note, mga katuran. Taking up our cross, mga katuran, ang butsilingon sini, handa ka magatubang sa mga pagtilaw, handa ka magatubang sa mga kabudlayan, handa ka magatubang sa kahuyanan, for the sake of the glory of the Lord, for the sake na mamatigayon mo ang bulaton sa Diyos. Yun ang mga katuran sa tagsa naton, ka mga pag-evangelize, hallelujah, mga katuran, dila naton mag-experiensyahan, nga mo naging kabudlay, pastor, ang magdaog sa kalag. That is why, mga katuran, di nato matsintihan niya siling ni King Solomon, that he that winneth soul is wise nga man. In the first place, matuon ka pulong sa Diyos bago ka magpang-evangelize. Ikaduha, damo ka ma-experiensyahan bago ka makadaog kalag sa tao. Pudlay, nga man, mga katuran, kinanglan mo, manaog sa imo nga shoes. Kinanglan mo, idinaya ang imo kaugalingon. Kinanglan mo, mga katuran, magbatsyag. Sang kaangay man nga balatsyagon nga nabatsyagan sang Diyos. Sang una nga wala pa kita sa iya, nga amo man ang balatsyagon nga manginyara sa aton sa mga tao nga aton ginaalagaran. Kabisan pa man, mga katuran, most of the time, madil ka gidya sa kabudlayan. Gutom, 2020, mga katuran. Hallelujah, sa first nga time, mga katuran, nga nakaupod ko sa mission department, Bible study, mga katuran, missioning, may mga hindrances gid ang kaaway nga ginahimo. Nagalakad kami, mga katuran, nagatsinilas lang sa una, kaya wala pa kami, mga katuran, that time, ma-briefing, ma-seminar, mga katuran. Pero, mga katuran, ang amon nga intensyon, purely, nga mang daog sang kalag. Mga katuran, and the Lord sees, mga katuran, the Lord, hallelujah, reward, mga katuran, our hardship. Kaya kung makita nato ng ini nga mga butang, nag-a-inspire kita, nga madamo sang kalag ang itawag sa Diyos, pinaagi sa paggamit sa mga tauhan, sa pagministeryo, mga katuran, damo sang kabudlayan, kag dira ang kaaway, magatisting sa aton. Dira ang yawa, mga katuran, hallelujah, magatisting sang aton, kaya magatimtar sang aton pagtuo. Taking up our cross. That even your family, sometimes kinanglan mo magpili, desisyon. Bala tumanon ko ang hambal sa pamilya ko, hindi ka to mag-fellowship. Puro na lang kamo praise the Lord, hallelujah. Puro na lang kamo simba-simba. Puro na lang kamo Bible study. Manong kamo masantos na kamo. Amo na mga katuran ang mga termino nga mabatian naton. That even, mga katuran, sa baguhanon pa lang kong akong tiyo mismo kang mga pamilya nag-persecute sa akon. Pastor, siya ta pastor. Nagamo pa na, mga katuran. Sige lang. Sa grasya, kagbulig sa Diyos, mga katuran, ni-submit na tanan sa Ginoo because the Lord knows sa aton nga handom, mga katuran, nila sa pag-alagad. Kundi nga sila man someday. Hallelujah. Mangin kaupod naton sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Nabalikan naton, mga katuran, the third one, hallelujah, then follow me, siling sa Ginoo. But silingon, hindi naton fully malagaran sa husto kag Diyos nun nga pamaagi ang Diyos. In the first place, kung hindi naton ma-deny una ang aton kaugalingon. Ikaduha, kung hindi kita willing and committed sa pag-take up sang cross daily, mga katuran. Hallelujah, willing kita mag-undergo sa mga kabudlayan, willing kita, mga katuran, nga masawayan, ka matudluan. Hallelujah, that sometimes, mga katuran, hallelujah, nagakahuya kita sa sining mga bagay, pero tungod sang handom naton, una sa tanan nga maluwas, kang maalagaran ng Diyos, nagapadayon kita, mga katuran.
The Lord is looking for such to worship Him. And the Lord, mga turan, hallelujah, may dako nga plano sa aton kabuhi. Now, mag-proceed kita sa aton mga punto, agud hindi kita magdugay, mga turan, hallelujah, siling dire, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Sa atong magalagad sa Ginoo, mga turan, na siling kong gaina, all of us will agree nga may spiritual warfare. All of us will agree nga may battle, may kabudlayan, mga katuran. But the question is, ano ang ginahimo ta sa sina nga warfare? Ang kalibutan subong, particularly sa aton nga country, which is the Philippines, nagligad, mga katuran, nga mga sinimana, no? All of us, kabalugid, social media, ang natabo, mga katuran. Hindi ko na pag-mention, sa aton nga former, kabalo na kamo, mga katuran. Kaya nga ang kalibutan, may nasari-sari, mga katuran nga reaksyon, pero ang masubo, mga katuran, ang musni. Sometimes, no, kita, mga katuran, nga mga Kristohanon, nga dapat ang aton mga response sa sini nga mga butang, hallelujah, maayo nga mga bagay, kaglabi sa tanan, mga katuran, magpangamuyo sa sini nga mga butang, but ginadugangan naton ang mga bagay-bagay nga musni. Kita pauna, mga katuran, hallelujah. Wala malain kung mag-share kita sa aton opinion, pero ang pinakamaayong butang, because it is a spiritual warfare also, mga katuran, dapat kita magpangamuyo kang mangayo sa intervensyon sa Diyos, mga katuran, sa sining nga mga tao, because what will happen, mga katuran, hindi lang sila ang nag-aapektuhan, kundi ikaw mismo makita mo sa kagalingon mo, ay, so una di makuha mo sini, nga nangin amo ko nito is because, mga katuran, nagpadala kita posible sa aton mga emosyon, posible mga turan sa aton, hallelujah, nga reaksyon, without mga turan, hallelujah, praise God, consulting sa nagakadapat ka nagakaigo nga himuon naton bilang mga Kristohano. Praise God, mga turan, hallelujah. The church, mga turan, hallelujah, dapat hindi mangin silent sa sininga mga tinion. Ang church, hindi dapat, mga turan, manago. Ang church, mga turan, hindi dapat, hallelujah, magkahuya ang aton identidad. That we are Christians. That we are called by God, by His grace, mga turan. And this salvation nga aton na baton, dapat naman i-share sa iban. Dapat naman, mga turan, hallelujah, ibang tudlo, mga turan, ang kabugusan niya kamaturan sa mga tao para sila makaalagad man sa aton Ginoo. But here comes, ari na, ang kaaway nagkari para kwaon, para magkwa, to steal, to kill, and to destroy. Now, ano siya steal nga word, mga katuran, nga gusto kwaon sang yawa sa aton. Amo ni siya, ang mga Diyos nun nga values, nga aton na baton, sa panahon nga kita nakabati pulong sang Ginoo. Amo ni siya, ang mga pagtudlo, mga katuran, isang mensahe, isang Diyos, gikan siya mga pulong, hallelujah, nga gitanom sang Diyos sa aton tagipusoon, mga katuran, kag nagtubo, kag amo ni siya, ang passion, kag desire mo sa Diyos. Kwaon sang yawa, mga katuran. Hallelujah, hindi lang ang imo oras. Sometimes, mga katuran, yes, may mga trabaho kita. Yes, may pag-eskwela kita. But what will happen, mga katuran, kung ang ina nga trabaho, o kung ang ina nga mga butang sa akong kabuhi, ginaagaw na ang panahon mo sa Diyos, then, mga katuran, it's time for you to decide. It's time for you to meditate upon those things. Nga man, mga katuran, kung ina nga mga bagay, nagabutong na sa imo sa relasyon mo sa Diyos, then it's time for us to meditate, mga katuran. Naman, ang yawa, seryoso sa iya misyon. Kung hindi kita seryoso sa pag-alagad sa Ginoo, mga katuran, ang kaaway seryoso sa imo. Kaaway seryoso sa akon. Ang kaaway seryoso, yung mga katuran, nga dalahigon ka. Hallelujah, it is because wala na sila may mahimo. Kaya condemn na sila, mga katuran, kag preparar na ang lake of fire sa ila, kundi ang ila ginahimo, mga katuran, nagapanghalit sila sa aton. Hallelujah, mga katuran. Kwaon sa kaaway imo panahon sa Diyos. Sa panahon tani, mga katuran, nga mga muyo ka na, ginaagaw pa sa cellphone. Sa panahon, mga katuran, nga magadayaw ka sa Diyos, ginaagaw pa, mga katuran, sa ibang nga mga pangunahuna, nga hindi ka makafocus sa pagsimba mo sa Diyos. That even in the church, it happens, mga katuran, nagkakatabo sa balay sa Diyos. Mga katuran, nga sa church mismo, kaysa wala na ta-respitar sa Ginoo. Yaman, nagawali, nag-cellphone kita, except na lang kung mga emergencies. Yes, matsindihan ba na? Pero gani, mga katuran, sa panahon sa pagsimba, hindi git pag-ialaw, utod. May mga butang, yung makadistract ka, makakuha sa focus mo sa Diyos. Nagkari ka man bala para dayawon ang Ginoo.
Nagkari ka man bala para simbahon si Jesus? Nagkari ka man bala para mapunaan sa presensya sa Diyos? Then why is it that you cannot give your 100% nga pag-alagad kapag dayaw sa Diyos, mga kauturan? Hallelujah. Kung hindi kita mag-focus sa itong mga ginahimo, mga kauturan sa Ginoo, madipit ang purpose nga hari kita diri. Madipit ang purpose nga nagsimba ka. Madipit ang purpose, mga kauturan, sa aton presensya, kung ang aton focus wala dira sa Ginoo. Amo na nagakatabo sa church subong. Let us remember sa mga leaders, pastors, hallelujah, manug pangabudlay, nagapanguna, mga kauturan, hallelujah, sining ni Apostle Paul in Acts chapter 20, verse number 28 up to verse number 30. Sining niya, mga kauturan, hallelujah, take heed, therefore, maghalong kamo sa inyo kaugalingon, kag sa tanan nga katawhan sa Diyos. Nga man, over the which the Holy Ghost hath made you overseers of the flock, and the church of, to feed the church of God, which He purchased with His own blood. Nga man, mga kauturan, because sining ni Apostle Paul, for I know this, that after my departing, matapos siya maglakat, mga kauturan, since sa Biblia, shall grievous wolves, mga kauturan, entering among you, not sparing the flock, mga kauturan. May mga tao nga magasulod, agad, mga kauturan, mag-draw sa disciples, palayo sa ministry sa Ginoo. May mga tao nga gamito ng kaaway, nga mag-influensya sa aton, that even we, as Christians, nga dapat kita ang mag-influensya sa kalibutan, kita ang nagaka-influensyahan sa kalibutan, nga dapat kita ang mag-influensya sa mga classmates naton, kita ang ilan nagaka-influensyahan, nga dapat kita ang mag-influensya sa mga workmates naton, kita ang ilan nagaka-influensya, mga kauturan. And maybe it happens because we are no longer sensitive sa spiritual battle nga itong ginatubang. Ano yung battle, gali? Ay, may lawayon ko, gali. Abi ko lang pag-alagad sa Diyos, pirmi lang kanta, pirmi lang simba-simba. Yes, maayo na siya nga butang. Kag inama ko ginatudlo sa Bible sa aton tanan. Wala dira malain, mga kauturan. Maayo nga mangin worshiper kita. Maayo, mga kauturan, hallelujah, nga manugsimba kita sa Ginoo, kag maayo nga nagapagamit kita sa music, sa iban, mga kauturan, nga mabuluhaton. Pero ang pinapagid ka maayong butang, mga kauturan, amo ang mangin matinumanon kita sa aton Ginoo. Ang pinapagid ka maayong butang, nga ang pulong sa Dios, hindi lang magatubo sa aton gabuhi, kundi magapanggamot ini. Kagamo ni siya maga-enable sa aton sa mga tubang, sa mga warfare, hindi lang subong, kundi sa palabuton, sa mga lawayon, hindi lang sa sining nga tuig, kundi sa sunod nga tuig. Mga kauturan, hallelujah, budlay ang magalagad sa Diyos. Tod na, budlay ang magalagad sa Diyos. But it doesn't mean nga budlay, imposible. Budlay, pero hindi imposible. Nyaman, mga kauturan, yes, may kabudlayan, yes, may pagtilaho, yes, ang kaaway, may objective sa akong kabuhi. Abang salamat, kaya ang Diyos, nagkari, may objectives man, mga kauturan. Satan, the objectives of the devil is for us to steal, to kill, and to destroy. But thank God, the objectives of the Lord Jesus Christ, that we might have life and that make it more abundant, mga kauturan. Inangakabuhi, hindi lang kabuhi subong, kundi kabuhi sa palabuton, mga kauturan. Hallelujah. Let us give value to our salvation. Tagaan atong value ang aton kaluwasan. Ngaman, mga kauturan, hallelujah. I don't know kung diin ka nakaroon sa imong pagpakig-away. I don't know kung ano ang mga spiritual battle nga imo ginagyan. I don't know kung ano mga kabudlayan nga ginadil mo sa imong kabuhi subong. But God knows that. Mga kauturan, wala ko man nakita, pero salamat kay nakita sa Diyos. Wala ko man naibaluan, salamat kay ang Diyos, mga kauturan, nga mo siyang dapat kang nagkakaigo nga makabulig sa aton, nakakita siya, mga kauturan. Hallelujah. Mag-aabot ang panahon, pirmi ko na ginasiling, mga kauturan, kung may oportunidad, hallelujah, nga hindi, mga kauturan, tanan, nga ari sa church, magapadayon sa pag-alagad. Mention ko kaina, may falling away nga matabo sa church, and it is destined, na destino na. Gustuhon naman sa hindi, gustuhon man sa Diyos kag hindi, may mga tao, gidya, mga kauturan, nga na-destined sa falling away. Masubo lang, mga kauturan, kung ikaw, kung ako,
kung sino sa ato na matuunan, sining falling away, nga magaupod, mga katuran. Hallelujah. Abandon sa our faith, mga katuran. Hallelujah. It will happen, mga katuran, from the moment that we disconnect our connection to God. Matabo na siya. Kung kita mismo, wala nag-aaway. Yes, it is good nga mga pastors nato nag-pray para sa aton. It is good nga mga leaders naton nag-pray para sa aton. It is good, mga katuran, nga may mga prayer warriors, every prayer meeting, every Bible study, every worship service. But it is more good, mga katuran, nga ikaw mismo si Moko Galingod, mag-away man, mga katuran. Because battles not only belongs to the Lord, but also, mga katuran, gusto sa Diyos nga exercise ta ang aton faith. Gusto sa Diyos nga ikaw mismo mag-away man. Ara na ng victory. Ara ng katalagaan sa unahan. Himua ang imubahin sa Diyos. Hindi kita makasurvive in the first place kung wala ang Diyos. Kagusto kita sa Diyos nga makasurvive kita. Mga katuran, palabot sa finish line, which is the salvation, amon siya mga katuran, ang makasulod kita sa ginarian sa Diyos. Pero kung kita mismo hindi magkooperar sa ginahimo sa Diyos, bisan ano ka laygay sa pastor, ano ka tudlo sa pastor, ano ka correct sa pastor, gamit ang pulong sa Diyos, mga katuran, ano ka painchindi sa aton, kung kita mismo, personally sa aton kabuhi, hindi man, mga katuran, nagapamati kita, pero wala nato, mga katuran, gina-apply, ginatingwaan sa grasya sa Diyos, nga matuman ini nga mga butang, then, wala na effect yapon, mga katuran. Bisan mga muyo, pata, mga katuran, bisan may 300 pa katao nga ma-pray sa aton kabuhi, pero kung kita mismo, wala, mga katuran, sa aton intensyon, kag plano, nga mag-away man, mga katuran, then don't expect that victory will come in your life. Don't expect that this spiritual warfare, mga katuran, hallelujah, makasurvive ka. It is because ang Diyos, mga katuran, nagpanumdum gid sa aton, mga katuran, nga kita may dapat man pagahimuon. Hallelujah. Sa Biblia, the devil is like a roaring lion. Sini nga, mga katuran, be vigilant, be sober, be vigilant, mangin butanan, kag mangin mabinantayon. Hindi lang enough, gali ka buot ka. Sini ni Bishop Edmundo Siles, hindi lang enough nga sober ka, butanan ka, matinumanon ka, kundi vigilant ka man. And the Bible said, mga katuran, hallelujah, watch unto prayers. Hindi lang enough nga nag-pray ka, but nagabantay ka. Kasi sa Bible, mga katuran, in that particular verse, 1 Peter chapter 5, verse 8, the devil is roaring like roaming around, seeking, mga katuran, whom he may devour. Nga layon gid. Nga layon gid, mga katuran, ang ging butang diri nga example, nga ang yawa kuno ka nga isang roaring lion, nagangurob. Kung ato ng taon, mga katuran, ang lion, amo siya ang king of the jungle. Nga siya ang naging label sa as a king of the jungle, bisan tuod gamay sa nga sapat. Mga katuran, may mas tako pa sa layon, may mas tasig pa sa layon, may mas persado pa sa layon, pero nga ang layon gid, mga katuran, because sa nature sang layon, ang layon agresibo. Ang layon, mga katuran, wala na yaman ginatanaw. Kung gutom siya, mga katuran, ano man kadako ang kontra, ginatukop sa layon, mga katuran, the same man sa yawa. Ang kaaway, mga katuran, is like a roaring lion, even in the church, mga katuran, even you are in this place, mga katuran, ang kaaway, nagapangita sa tulokpon. Ang kaaway, nagatanaw kung sino ang wala nagapokus. Ang kaaway, nagatanaw kung sino dire, hallelujah, ang bugnaw na sa paglagad sa Ginoo. That is why, mga katuran, kung nagapinsan ka dira karon nga, hindi ka na magpadayon alagad sa Diyos tungkol sa mga kabudlayan, palihog, mga katuran, hindi pagupdi ang balatsagon mo. Pangupdi, ang pulong sa Diyos nga nagasiling, mga katuran, magpadayon kita, bangon ang siya nga nagapadayon, amo lang ang maluwas, mga katuran. Satan is very serious sa iya, mga katuran, ng misyon. Mayo nga nagapagamit kita, mayo, mga katuran, hallelujah, sa bugay sa Diyos nga ginabless kita sa Diyos, nagatupo kita, mga katuran, hallelujah. Pero mas maayo pagit, mga katuran, nga hindi lang kita particular nga ginagamit lang ta, kundi particular kita nga may alawayon kita, mga katuran. Kadua, he come to kill. Ari lang mas bulubugat. Patyon sang kaaway ang ano ni. Patyon sang kaaway yung nagid ang gugma mo sa Diyos. Ang gugma naton sa Diyos, patyon sang yawa, mga katuran. Kaya kung wala na ang gugma sa Diyos sa kabuhi naton, matingala kita nga,
Dulain now, daw hindi na niya ako, mga katuran. Hindi ko na mapatsaga ng presensya sa Ginoo. Bisan mga katuran magsimba ko, nagahibi ko, pero malagid ya. Mga katuran, wala gid ko may mapatsaga nga pagtandog sa Diyos. Pat yun sang yawa ang aton koneksyon sa Diyos. Kag tungod sina mga katuran, everything else will follow. Matingala na lang ta mga katuran nga daw kadasig na lang sa aton do kadasig na lang sa aton mga katuran magyamo sa mga buluhaton. Do kadasig sa aton mga katuran ma-hurt every time may mga pagwali. Madasig sa aton mga katuran mag-react every time may mga butang nga nagkakatabo mga katuran. Kag madasig sa aton magreklamo. Ay pastor nga ako na lang pirmi. Ay pastor nga ako na lang pirmi. Ako na lang pirmi nag-obra sini. Pastor nga ako na lang pirmi ang ginahambalan. Ako na lang pirmi ang ginalaygayan. You know, mga katuran, pasalamat kita. It is because kita permi ang ginalagayan. Gaman, mga katuran, pagpakita ina sang gugmasan Diyos sa aton. Pagpakita ina, mga katuran, sang gugmasan Diyos. Nga kita patalupang doon, mga katuran. Hallelujah, before, hallelujah, the fall comes, there is always, mga katuran, what we call a warning. May warning ginaya. Ang Diyos hindi magalaw nga, silutan na dayon without warning because He is a just God. Matarong siya nga Diyos. May warning gina, mga katuran, nga ginapadala ang Ginoo. So it is up to us kung mamati kita o kung hindi, mga katuran. Ara sa aton kung masunod kita o kung hindi. Kwaon sang yawa ang aton koneksyon, kwaon sang yawa ang aton pasyon sa buluhaton. How many of us, mga katuran, nga rin lang sa church, pero ang realidad, wala nang kalipay sa ministry. How many of us today, this afternoon, this very moment, nga ari sa sininga lugar, posible nagapamalakpak ka da. Posible nagasimba ka. Posible mauto nagaupod kita sa kalipay. But the reality is, we are no longer connected to the Lord. There is no longer, mauturan, wala na ang joy. Pastor, wala na ang kalipay. Wala na ang passion sa buluhaton. Wala na ang kahitlaw sa presensya sa Diyos. Because maybe, natukob na sang yawa ang aton kabuhi. Even I myself, mauturan, we cannot pretend to the Lord. Wala kita may patago sa Ginoo. Everything is naked and open unto the eye of the Lord, mga katuran. That is why this message is not only for us to para ma-encourage kita. Nga, hindi na pag-ialaw ang yawa nga magkuha sa sinang fire sa atong kabuhi. Kundi for us to reflect, to examine ourselves, our connection to God. Di lang enough nga ara ka permi sa church. Tanda iyo, Tod, may buluhaton ka sa Diyos. Hindi tanan pastor, hindi tanan manugwali, hindi tanan musicians, hindi tanan singer, kundi kagibutang sa Diyos, ikalipay, gamita para sa kadayawan sa Ginoo, mga turan, kasi sina nga mga butang, hallelujah, ihalal ang kabuhi mo para sa pag-alagad kapag dayaw sa Diyos. Because time will come, ang Diyos magasukot sa aton, mga turan. Hallelujah, ang Diyos may pakiguhusay nga ginatawag. Kaglabi mga katuran sa katapusan diri. Hallelujah, ang yawa, He come to steal, to kill, at to destroy. Gupon gid sang yawa ang atong kabuhi. That is why mga katuran, hallelujah, subong pa lang. Hallelujah, salamat sa Dios ka may kaangay sini nga mga buluhaton, mga katuran, wherein mapreparahan pagid naton in spiritual battle nga atong ginatubang. Punon kita sa Ginoo, i-refresh kita sa Diyos, i-refuel ka sa Diyos for you, mga katuran, to survive, for you, mga katuran, to continue, for you, mga katuran, hallelujah, sa padayon, pag-alagad sa Diyos. Every day, we are in a warfare sa aton kaugalingon, sa pagpili, mga katuran, whether mapadayon ka sa Diyos o hindi. We are in a warfare sa pagpili, mga katuran, whether maalagad ka sa Diyos nga may katutom o kung wala, mga katuran, hallelujah. It is easy for us to say nga magpadayon, but it is hard for us, mga katuran, to do sa pagpadayon. Ang katapusan, don't let the enemy steal your fire. Dili ako, mga katuran, mag-appeal. Dili kita, mga katuran, mag-emphasize sa bugay sa Ginoo. Hallelujah. Don't let the enemy steal your fire. Sino pa diri, mga katuran, ang wala makareceive Holy Ghost? Hindi ka mo magahuya palihog. Pwede, mga katuran, kung okay lang sa inyo, kindly raise your hand sa siningapon. Ang wala pa makareceive Holy Spirit, mga katuran. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Kag sa the rest, no, naka-receive sa bugay sang Ginoo, mga katuran. Ining fire nga ginasiling sa Biblia, it is the seal, no, of the Holy Ghost. Kag ining Holy Ghost, siling sa Bible, siling Lord Jesus Christ, you will receive power when the Holy Ghost come upon you.
But silingon, sa sining warfare, it is impossible to continue, to endure without the Holy Ghost, without the fire, without the Spirit of God. Butlay magpadayon, butlay magpakikaway, butlay mautura mag-alagad sa Diyos kung wala ang Holy Spirit. That is why, sa mga nakareceive na, hindi kita magkumpiyansa, hindi kita magsiringa, ay ako yan, pihon ako kay nakareceive na ako. Hindi, mga kuturan. But let us be humbled in the face of the Lord. Mga kuturan, hallelujah, that this fire, dapat natin tipigan, dapat natin halungan ng Holy Ghost. Nga mo sa padayon ang mga fuel sa aton, sa pag-alagad, sa aton, Ginoo, mga kuturan. Don't let the enemy steal your desire. Don't let the enemy steal this moment for you, for God, mga turan, sa magsimba, kapag dayaw siya. And don't allow the enemy, mga turan, nga magwa sa imong relasyon, ka koneksyon sa Diyos. Mga turan, hallelujah, I can feel the presence of God. Nagahina pa lang, hallelujah, nagasimba na kita sa Diyos. We're excited to worship the Lord. And this time, dako nato ng ining warfare, pinagay sa pagsimba naton sa Diyos, sa pagdayaw naton sa Diyos. Pwede makuturan ng aral sa likod, magkare diri sa una. Hindi nato magyalaw nga waon sa yawa ang kalayo nga aral sa imo. Padabdabon naton ang presensya sa Diyos sa aton kabuhi. Padabdabon naton ang kalayo sa aton pagsimba sa aton Ginoo. Magatindog kita sa silingapon. Praise God, praise God. Let us stay connected to the Lord. Hallelujah. Ang aton mga pastors, ma-inspire kita sa ila, mga nagapanguna sa aton. Pero hindi sa ila nakasintro ang aton pagtuo. Hindi sa ila nakasintro ang aton pagdayaw. Sa Diyos nakasintro, because all of us needs God's intervention in our lives for us, mga turan, sa pagpadayo na lagad sa Diyos. Mga bayon ko, Bishop, praise God. Thank you, Jesus. Now, young people, it's time for us now to praise the Lord. This is now the right time to all of us to be revived once again. We need the fire from God. We need the Holy Ghost. We need His Spirit, because not by our might nor by our power, only by the grace and mercy of God, only by His Spirit. I'm not forcing you to come. I'm not trying to force you to come. But if you feel that you need the Holy Ghost right now, just kindly come forward. Do not hesitate to come forward. Hallelujah. Your first step coming forward is your victory. Come on. Come on. Hallelujah. Your first step going forward here is your victory. Come on, let's come forward and worship God. Hallelujah. Ano pang imong ginapabot? Hindi ka na magdugay-dugay. Simba ang Diyos. Dayaw ang Diyos. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang ngalan mo'y tataas. I'm asking you now, young people, what is the reason why you cannot worship? What is the reason why you cannot raise your hand? What is the reason why you cannot open your heart? Are you still on the warfare? Come on! Sa lahat ng oras, we need Holy Ghost. para sa amin, Panginoon. We need to experience the real and genuine Pentecost. Kabilain ka sa buhay ko. Let us prove to the devil Panahon that we are not defeated. sa amin, sa Yes. lahat ng Yes. oras, Yes, come on. nariyan Pastor, pray for your young people. sa amin, Pastor, pray for your young people. Brother, pray for your brother. Sister, pray for your sister. Oh! Kabilain ka sa buhay Yes. ko. Yes. Invite the Spirit. Come on. Invite the Spirit. Come on. Diyos ka Oh sa God, we love you. We praise you, Lord. We love your name. God, you alone.
one, Lord. Who we magnify. Dakilay ka sa We lift up your name. We lift up your name. Oh God, let the Spirit come down. Let the Spirit come down. You young ladies, want to jump in the water and worship God. Come on. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Come on, amin, musicians. Panginoon. Come on, musicians. Come on, singers. Oh, hallelujah. Dakilay ka sa buhay ko. Hallelujah! Di ka pa. Young people, don't let the enemy steal your fire! Sa lahat ng panahon, Diyos ka Jesus says, sa amin. in his last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Dakilain ka sa buhay ko. Don't let the enemy steal your worship. Diyos ka Don't let the devil steal your burden into the ministry of the Lord. para Don't sa steal. amin. Mag-ari ka. Hallelujah. Dakilain ka sa buhay ko. Yes. Aming Ama.